Ay, ito wala na rin bahay dito. Nakatira. Wala na nakatira. Ang nakita nyo, ang ganda ng bahay. Wala nang nakatira. Mamaya ito kung babalikan natin, depende kung nandiyan sila. Ito, wala na pong Wala akong nakatira. Ang ganda ng bahay niya. Sayang mo. mamaya. Kagustuhan niya. Ayaw man niyang lumisan. Ito, may mga nakatira pa rito. Opo, may mga nakatira pa naman po diyan. Pero sa isa na lang halos. Mga guys, nakasakay na naman tayo sa bangka. Dito po, ang dibdib yung ano. Dito po, wala na rin nakatira. Ayun. Ito mga abandonadong bahay na iniwanan na. Tatay Dit! Magandang araw! Tatay! 50 years old na anim na pangtang na nalagi po rito. Ngayon gusto namin naranasan. Tatay Dit! Ay, ano po kami? Taga-GMA tayo. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni, ayan, Tatay Dick. Punatan nyo, ang ganda ng bahay. Boglo. Boglo. Bahay nila Tatay Dick. Tapos 4 ng hapon na yan, mga idol. Grabe dito eh. Hanggang ano dito talaga eh. Tayo ito ba hindi na nawawala yung bahay dito? Matagal na po. Talagang ano, throughout the year, dalawang buwan Pero, lang. ano po yun? Halos ano to, dalawang buwan lang talaga merong Opo, no? ano medyo Sige po, mababa. After that, Ano yung... ano, perennial na yung ganito. So, tama na kayo ay nurse? Ha? Nurse po kayo. Yung anak ko, nurse na stroke. Ano, 27 years old. Yung misis ko, nurse. Ay, andito yung misis ko. Tinabi ko na nga eh. Si, ano po? Nurse yung misis ko, ayan. Wala po siya din. Wala na, patay na yung misis. Ay, sorry. Dalawa inalagaan ko eh. Mga guys, oh. Puntahan ko sila. Ang daming isda. Enoy. Tapos pagkamay ko dito yung tubig. Hindi ka mahuli. Ang bilis eh. Nakita nyo kung gano'ng kataas yung baha. Konting interview lang po tayo kay Tatay Dick. Po si Benedict Lopez Velasco. Ang edad ko po ay 69 years old na ngayon. At ako po ay retired na po ako sa government. And then, ang pinagkakaabalahan ko, dito sa bahay, nag-aasikaso ng anak na stroke po. Yung misis ko rin namatay na rin Kaya, parang kalakip din ng mga sa panahon natin, malungkot. Kaya, hanggang ngayon, nagpupursige para maano yung maging normal sa hindi abnormal na sitwasyon ng ating buhay po. Kasama ko po dito yung mahal ko pong anak na si Kimuel. Ba't po kayo naiyak? Ano po yung tumatakbo sa isip mo ngayon? Kasi minsan madalas mahirap din po mag-alaga ng iisa. Tapos, yung mga anak hindi naman makapunta rito kahit gusto nilang pumunta dahil nga bahat, may pamilya at baha. Kaya pagka bumaba ng ganyan at wala talaga akong hihinging matutulungan, maganda ho yung marunong ka makipagkapit bahay. So, may mga, ano po, parang tumutulong pa rin po sa inyo dito kahit papaano, yung mga kapitbahay. Opo, ito po si mention ko na po, si kapatid Andy Crisostomo, at saka yung mga anak niya po, si Yeyeng, at saka si Andrew, itong kapitbahay ko sa tapat, si Tenden. Kasi hindi na po ako nakakapagbuhat na mabigat Tapos ano pa po yung sitwasyon nyo? Yung mata ko po bulag itong kaliwa, operated na to, pero nagpapasalamat ako sa Diyos, naagapan naman itong kanan ko po. Pero mahirap pa rin po sa pang araw-araw po ninyo dito, tayo na ganun po yung sitwasyon ninyo. Mahirap po dahil po unang-una lalabas ka bibili ka ng mga bili na nagbabaston po ako diyan. Tapos lalakad ka. Habang naglalakad ka, siyempre kailangan natin umugot ng lakas sa Diyos. Ayun, hindi ako tumitigil sa basta makakalakad ako para makabili lang po ako ng kanilang mga pangailangan. Paano po yung sustento nyo rito? Ako po meron po akong pension.
magpe-pension po ako. Pero po, dahil nga po, nag-loan po ako sa aking pinaglolonan sa government. 2 beses ko na po itong naitaas po. Yung Yung una yung flooring po doon sa loob ng bahay. And then, ito pong garahe kasi po parang swimming pool na po dito. gaano ba kalala yung sitwasyon nyo rito? Malala po talaga. Sa edad kong ito masasabi ko na mahirap na rin po dahil bukod sa yung paglakad ko po medyo dahan-dahan na rin kung babastod po ako. Yung tubig nyo po ba rito tayo abot hanggang saan? Pagka 5 meter, pagka yung high tide 5, naabot po yung bintana ho namin dito. Doon sa loob. Diyan, yung bintana, yan. Tapos, yun ang pinakamalala. Kasi pantay po dito At matagdag ko na rin po yung may stay out po ako dito, si Jenny. Jenny Sale. Yun ang tumutulong sa akin. Ang ginagawa niya rito ay? Stay out po siya dito, 8 to 5. And she, looks for us para magluto ng pagkain. Linis. Ganun. Sinasahuran nyo rin po? Opo, may bayad. Siyempre po. At Oo nga. po, So 8 to 5. 8 to 5 po. Okay, so yung mga 5 a.m. masyadong mataas na yung tubig. Tama po ba? 5 a.m. mataas na yung tubig. Dito, 5 a.m. depende ho. Kasi ang high tide nagbabari ho yan Sometimes maaga, minsan gabi. Pero ngayon kadalasan umaga na nagsisimula na siya ng mga around 5:40. Ganun. So mababa pa ho yung tubig hanggang kalye. Sa kalye naman hanggang dito po sa kalye tubig namin. Hanggang sa binte. Hanggang dito po sa kalye. Pagka tumaas na ho yung hanggang dito na po. Doon sa anak nyo po, paano naman po yung pang araw-araw niyo pong dalawa? Paano? Parang ikaw po ba yung laging papainom ng gamot? Yung halimbawa ganun po. Bali naturuan na siya ng kanyang doktora. Nung una binigyan na siya ng kasi nurse po yung anak ko Stroke siya at the age of 25. At ngayon, nabuksan kasi yung buo niyang gano'n dito. Yun malungkot sa lahat. Tapos, although okay naman ang kanyang sa awa ng Panginoon patayo, kaligo. Gano'n. Sabi ko. Pero mahirap yun. Halimbawa, pagka kailangan nyo po ng ambulansya, tapos ganito yung sitwasyon nyo rito, bahain. Paano po yun? Ako naman kasi po, meron akong iniisip na mga bagay. Unang-una po talaga, ay siyempre, lalakasan natin ang loob natin. Kailangan tayong presence of mind. Hindi tayo lalakas sa Diyos, number 1 yan. Tapos, pagka halimbawa nangyari ho yung ganon, tatawag na ho ako doon sa may guard, tapos magpapaano ko ng bangka siguro, whatsoever. Kasi po, yung mga ambulansya po ba hindi nakakapasok dito? Hihirapan mo talaga. Sila makakapasok po dito. Yung alin po? Ambulansya. Oo. Hindi na makakapasok. Kaya ho, napaka-peligro po ng aming sitwasyon dito. Dahil po pagka may tubig na, malalim, hindi ho umubra. Oo. So kung kailangan dalhin sa hospital, ang ginagawa niyo po sa bangka, tama po ba? Ayun po, yun aking yung contingency plan po na kumbaga worst come worst. Ayun, ang aking kahilingan sa kinauukulan, nawa alerto sila tulad rin ng mga ibang sa ibang mga bayan na ready po sa kanila yung disaster na yung pang po, yung mga ganun po tulad ng sabi natin yung kaya po pagka merong emergency case katulad ng anak ko, hindi na po nakakapasok sa hospital agad-agad dahil wala ko talaga, hindi possible po dito at sa bangka na lang po kami sumasakay. Tay, ilang taon kayo nakatira rito? We've been here since 1996 of December. Hindi ko mga almost 30 years na siguro kung Nabanggit mo kanina kayo po yung una sa mga nakatira po rito sa Opo. subdivision. Pasabi po. Kami po ay talaga 3 pamilya lang po una dito. Ako, tapos yung Covarrubias family, tapos yung si Mang Ray, ako,
Iyan lang po. Kamusta po noon? Nung 1996? 1996 tapos sunod-sunod na po yun. Okay, 1996, binabaha na po ba rito? Wala. Maganda po to. First class na subdivision to, kaya ang kumukuha ko dito talaga talagang ito yung isa sa pinakamataas na lugar po. Kailan na pumasok ang baha? Pumasok yung baha. Ang natatandaan ko po yung bagyong Ondoy, kung hindi ako nagkakamali. Bakit po ba? Sobrang lakas noon, tapos Sobrang lakas po ng hangin. Tapos itong palaisdaan, talagang umaano yung tubig ng ganyan. Napakalakas at nabunot yung puno. Dito rin, dati puno po dito marami. Napakalakas puno talaga. Nilikas lang kami ng bangka ng lugar. tapos pagkatapos ng bagyong yun, sunod-sunod na hindi na nahinto yung baha. Yung Ondoy, hindi. Nagkaroon po siya ng ng Ondoy. Nagkaroon siya ng konting hindi naman nagpapahaba ng ganon. Pero after so many years na hindi ko na matatandaan po, sorry po. Nagkakaroon na siya ng baha na talaga. Tapos yun ang nagiging problema dito. hindi na mawala-wala. Babalik siya, wala. Tapos perennial po talaga nagkakabahan na po talaga dito. Pero ngayon po, yung sitwasyon ay, ngayong may habagat. Dito ho ngayon, ang sitwasyon to, ilang years na ho kami, mga ilang years dito. Naku, grabe, hindi na po kami dito. Talaga may tubig na po dyan sa kalye. Hindi na po nadadala ng limas-limas lang. Hindi na po. Ginawa na po lahat ng mga paraan. May nag-pump na dyan, meron Pero, wala. Naging sila, sabihin natin, nag-pump sila. Baka tapos after a few months, sabihin natin 2 to 3 months, magkakaroon na ulit po. Pero ngayon hindi na po napapump kasi ganito na po ang sitwasyon, malala na. hopeless. Hopeless na talaga. Pero, sino po yung biniblame nyo po rito ngayon sa mga nangyayari? Kasi Dito? may mga nagsasabi na dapat napoprotektahan sana ng flood control daw po ng government. Kayo po ba ininiwala po doon? Naku po. Sa government din po kasi kayo sabi Sa niyo. government po Oo. ako talaga. Pero hindi naman po talaga masasabi kong ang lahat ng nakaupo sa ating pamahalaan ayos din ang pamamalakad. Imbis na kasi may mga pondo halimbawa na nakatuon na dito. Tapos mapupunta na lang po sa ibang barangay. Tapos kami na iiwan ho dito. Tapos yung iba natataas na imbis na nakaplano na po dito. Kaya hirap na hirap din po yung Panguluan ho dito. Nakailang lakad na po sila, si Pangulo at saka yung mga previous namin dito sa homeowners. Bakit to po napag-iiwanan? Kasi nung una po, ang natatandaan ko po dito yung una, number 1 yung COVID. Nagka-COVID noon. Di matagal ho ng yan, wala na pong talagang talagang pag-asa na nagka-COVID. Tapos, nilakad nila after COVID. Ang ginawa, yung nandoon doon sa unang stage, malapit sa gym. Yun ang ginawa. Which is supposedly, sorry, hindi kasi iba nagpondo na ron. Hindi ko alam na lang ako doon. Bale, dapat diniretso nila to. Yun ang plano Yung paikot. Anong plano po? Ang paikot nito dapat plano yung from yung kanto doon, tapos yung unang street, tapos ikot doon. Kasi naiwan pa ganito po yun Kaya naiwan kami. Ang inuna nila yung Tagamulabi, okay lang, walang problema doon dahil yun ang Tayo yung tinutukoy nyo po na plano ay flood control. Yes, of course. Nakasama na yun sa flood control. Okay. Pero, aware din po ba kayo dun sa mga flood control na yung nasa may, tama ba? Yung nasa may bridge? Yung may bridge daw po banda ay bungi-bungi siya, tapos sana paprotektahan kayo ng flood control ngayon. Opo, malaking bagay po sana yung merong parang Hadlang na doon. oo, yun ang tinatawag nila doon napupugta yung tilapil na yung merong istaka, yung mga ganun po, hindi ko po alam ang term. Sige, tapos. Yung sa palaisdaan ba? Oo. Dati kasi hindi naman kasi dati ganyan yung palaisdaan may mga pilapil yan. May mga pilapil yan. Maganda yan meron siyang pilapil.
Parang flood control nga yun eh. Ano, diba? Control sa tubig. Talagang dapat may pilapil eh. Kaya lang pinasok ng tubig alat. Nasira. Nasira na. Kaya ngayon puro ganyan na. Wala nang pilapil na palaisdaan. Okay. Ano ngayon yung panawagan niyo na parang ilang years na kayong nagsasuffer na ganito pa rin po yung sitwasyon ng street? Eh, ang aking ang hiling namin o panawagan po namin dito, maitaas na yung mga kalye. Kahit papano, yung dito sa street namin kasi talagang lahat po, every corner street ba po talaga. Nakakalungkot. Ang lahat ng mga residente nalulungkot at umalis na po sila. Pero ako wala na akong pampagawa eh. Kaya nag-i-stay na lang po ako dito. Kasama ko. Opo, dahil wala na ang time for building the houses, bata ka pa, may pera pa. Pero pagka ganitong edad na, wala na. Wala na kayo. Pagkain na lang. So ang option nyo na lang po ay to stay. I-stay din na kami dito na lang siguro. Wait namin ang mga sitwasyon na baka naman may pag-asa naman magawa yung kalye. At pag nagawa yung kalye, mas hindi na siguro ng baha ng maigi na katulad na aming sinasapit po ngayon. Pero ano po yung nararamdaman ninyo ngayon? May galit, lungkot, ano po? Na ganito po yung sitwasyon ninyo kasi hindi ko rin siya ma-imagine eh. Nasabi ko nga sa kanila parang hindi ko ma-imagine na ganito buhay ko. Ang po dito, Tapos na po. una dito, nararamdaman ng maraming tao sa Agunoy, lungkot at hirap. Yung galit, pinabayaan ko na yung galit, wala naman po akong magagawa ron eh. Kaya ang ginagawa ko na lang, talagang pagtitiis ka, tatanggapin yung kung yung sa sitwasyon. Pero, andun pa rin yung tinatanong ako ng anak ko lagi, yung talagang papasad ka ba? Katanungin ako nung gano'n. Para naman hindi ako magiging sad anak. Para hindi lang siya At saka, pagka ganyan bumaba, talagang naiiyak ako. Saan ka po ba kumakapit ng lakas? Sa Panginoon. Yun ang aking laging pinagkakapitan ng natin lahat, ang Panginoong Diyos. Kasi kung hindi na, wala na tayong kakapitan, talagang maraming ba. Pero ang pinaka katulad ng nararanasan namin dito, matinding pagbaha. Ang aking kinakapitan po ang Panginoong Diyos. Talagang ang gagawin ko sa Kanya sabi ko, Lord, tulungan mo ako kasi nag-iisa ako dito. Tapos, yung parang dialogue kayo, huwag ka matakot. Kasi mahalaga yung nagbabasa ka rin ng Bible. Sabi, huwag ka matakot. Doon, yung isa naman tinig, sabi, malulunod ka na. Huwag ka matakot, huwag ka makikinig doon. Kaya ako nakikinig sa Lord. Tama anak, mahal na mahal talaga kita. Tanda mo yan, ayaw mo naman yun eh. Pasensya ka na sa akin. Hindi ko kaya talaga magpabilis magtrabaho. Nagtago yun ah. Mamamangka na naman po tayo. Ito si Idol. Ang pangalan mo, Idol? Ariel. Galing pala managwan ni Idol Ariel. Kuya Ken, tumingin ka. Ayun. For the memories Waterworld. na minsan sa buhay natin. Sa Merida Queen. Bangkero. RJ. Bangkero RJ. Kayo ng compliment pa. Para po tayo nasa Binis Canal. So, talagang mababago natin. Yun. Shoutout po sa banker natin. Natin na kayan. RJ. Siyempre kaway-kaway. Yan. Okay. Siyempre shoutout po sa mga batang San Sebastian Merida Queen. Kaway-kaway. At dito na nga po natin tatapusin ang aking video mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye guys. God bless you all. Yan. Bye-bye. Shoutout sa'yo. Shoutout.